Magandang buhay mga kapatid, purihin po ang ating Panginoon mula po sa kani-kanyang mga tahanan ay narito po muli tayo at magbubulay po ng mga salita ng ating Panginoon. Nawa po ay patuloy pong nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Minsan pa po nating i-commit sa ating Panginoon ang ating pong learning time. Sa mga sandaling ito, tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mga sandaling ito na kami po ay binigyan mo po ng pribilehiyo upang muli pong makapag-aral ng iyong mga salita na patuloy pong magiging panuntunan namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay spiritual, magiging kalakasan, encouragement po at patuloy pong magiging ikatatatag para po sa ikatitibay ng aming pong pananampalataya ng bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami pangunahan, patuloy mo pong gabayan ang aming pong mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at ang aming mga kaibigan na kasama po namin ngayon nakikinig ng iyong pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin o Diyos sa makapangyarihang pangalan po lamang ng iyong anak, ang aming Panginoon Kristo. Amen, amen, and amen. Sa aklat po ng Nahum, Kabanatang 1, Talatang 7, ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. Sa Ingles, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Purihin ang ating dakilang Diyos sa Kanyang mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito. Tunay pong, ang sabi po sa talata, una, ang ating Diyos ay mabuti. The Lord is good. Dahil ang Diyos ay mabuti, ito po ang ating pong nagiging sandigan, ito po ang nagiging motivation sa atin at kalakasan sa atin upang sa bawat araw ay maging optimistic at maging mabuti po ang ating nakikita, natatanaw at naiisip kahit na po may mga krisis, kahit na po may problema, kahit na po irrelevant ang sitwasyon at realidad na nangyayari dun sa atin pong pinanghahawakan. Ito po yung pananampalataya. The Lord is good. Ito po ang karakter ng ating Diyos. At ang kanyang kabutihan, ang kanyang goodness ay above all else, mataas sa lahat ng mga nilikha at sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Ang sabi po ng Psalms 23 verse 6, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell at the house of the Lord forever. Ang sabi po dyan, sa bawat araw, ang goodness, ang kabutihan ng Diyos sa kanyang kahabagan ay patuloy nating mararanasan sa buhay na ito. Kahit ano pa po ang nangyayari sa ating kapaligiran, kahit ano pa po ang problema, kahit meron pong pandemic, merong krisis na COVID crisis, ay mabuti pa rin po ang mararanasan natin mula sa ating Diyos. Mabuti pa rin ang ating Diyos. Mabuti pa rin po siya kahit may krisis, kahit may problema, sapagkat patuloy po tayong hindi pinanghihinaan ng loob. Mabuti po ang Diyos sapagkat patuloy po tayong sinusustain. Mabuti po ang Diyos sapagkat patuloy pong pinananatili ng Diyos ang ating buhay, ang ating kalusugan, at patuloy pong natatagpo, napuprovide ang ating mga pangangailangan. Kaya nga po, ito po ay isang malaking dahilan o ito po ay mabuting bagay na tayo po ay patuloy pong magtiwala sa ating Diyos. The Lord is good. Ang Diyos ay mabuti. Pangalawa, hindi lamang po mabuti ang ating Diyos, kundi siya po ay kanlungan, a refuge. Isang kanlungan, a stronghold na tunay po nating mapanganganlungan, na tunay po nating masasandigan, na tunay po nating matatakbuhan in times of trouble, ang sabi po dun sa talata po, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng mga problema, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng anumang pong sitwasyong meron tayo sa ating buhay, ay tunay po tayong makapanganganlong, tunay po nating maaasahan, tunay po tayong makapagkukubli sa ating Diyos, sapagkat tunay po naman ng ating Diyos na ito ay hindi tayo pababayaan. Tunay siyang isang matibay na muog at sandigang hindi magigiba. A stronghold na lagi po nating
mapanganganlungan sa anumang pong sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga po, sa mga panahon na tulad nito, na maaaring ang bawat isa sa atin o yung iba po sa atin ay dumadaan sa iba't ibang mga kapagsubukan ng buhay, sa iba't ibang mga daanan ng buhay, sa iba't ibang mga suliranin, sa iba't ibang mga problema, ay makikita po natin na meron tayong makapangyarihang Diyos, meron tayong mabuting Diyos na atin pong pwedeng maging kanlungan na hindi tayo pababayaan, na tunay po tayong makakaasa ng kanyang pagkalinga, ng kanya pong pag-iingat, ng kanya pong kapangyarihan na ipinaparanas ng Diyos sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po ang challenge po sa atin in these trying times ay patuloy po tayong manganlong, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos at Siya po ang ating maging kublihan at maging kanlungan sa panahong ito na para bagang mauubusan ka ng lakas, para bagang yung iba ay mawawalan na ng pag-asa, na para bagang ang iba ay hindi na kayang magpatuloy pa sa susunod na kabanata. Ang ating Diyos na ito ang patuloy pong magtatawid sa atin at kasama natin, gagabayan tayo, akayin tayo upang makatawid hanggang sa matapos po ang problema, matapos po ang anumang suliranin. So yun po, ang nakita natin, una, ang Diyos ay mabuti. The Lord is good. Pangalawa, Siya ay matibay na kanlungan, a stronghold, a refuge in times of troubles. At pangatlo, inaaruga niya. Iniingatan niya ang sa kanya'y nagpapalingap. Inaalagaan niya, inaaruga niya ang sa kanya ay nananalig. He cares for those who trust in Him. Napakaganda po ng sinabi po na yon ng huling bahagi po ng ating talata na ating pinagbubulayan sa hapong ito, Nahum, Kabanatang 1, Talatang 7, that God cares. Na kapag naiisip po natin na para bagang tayo ay nag-iisa na lang, na para bagang napabayaan ka, na para bagang wala ka ng kaibigan, na para bagang wala ka ng kasama, na para bagang ikaw na lamang ang natitira. Hindi po totoo yan sapagkat God cares. Yan ang pinangako, yan po ang sinabi ng talata, He cares for those who trust in Him. At dahil ang Diyos ay may pakialam, may malasakit, because He cares, ay patuloy po tayong lumapit sa Kanya, patuloy po tayong magtiwala sa ating Diyos, at wag po tayong magduda that this God cares deeply about His people and will not let their problems or any crisis overcome us. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos na madaig o madadaig o magapi ng anumang, at hindi tayo maigugupapa, hindi po tayo maigugupapa o magagapi ang anumang pong mga problema, krisis na pinagdadaanan sa ating buhay. Dito po ay makikita natin kung gaano po kamalasakit ang ating Diyos, na sinabi po ng propeta Nahum na He cares for those who trust in Him. By the way, ang kahulugan po ng pangalang Nahum ay comforter. God is giving comfort to His people, to each and every one of us na nagtitiwala sa Kanya sa panahon ng kagipitan, in times of trouble. Kaya nga sabi po doon ay God is good, a strong hold, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him. Kaya nga dahil diyan mga kapatid, itong tatlong bagay na ito natin pong nakita sa talata, ay mas lalo po tayong dapat magtiwala sa ating Panginoon na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, na hindi tayo iiwanan ng ating Diyos, na hindi ka pababayaan ng Diyos at ikaw ay patuloy na makasusumpong ng kalinga, makasusumpong ng kanlungan, masusumpungan ang iyong sarili mula sa mga kamay ng Diyos, na ikaw ay ligtas, na ikaw ay may kapayapaan, na ikaw ay may kapanatagan, at ikaw ay secured. Dahil ang nangako na ito na ating Panginoon ay hindi lamang makapangyarihan, kundi tapat sa Kanyang pangako. Madalas nating naririnig, God is good all the time. Ang tanong,
naririnig po natin yun, sinasambit po natin yun, binabanggit natin at maaring inaawit din po yun ng iba sa atin o karamihan sa atin. Ano po? Ang tanong, pinanghahawakan po ba natin yun? That God is good all the time. Na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng mga pangyayari. Over creation, over crisis, over everything else, that God is good all the time. Opo mga kapatid, dapat panghawakan po natin yun sapagkat sinabi ng talata, God is good, He is a stronghold. Sapagkat sinabi ng talata, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya o inaaruga niya ang nananalig sa Kanya. The Lord is good and His goodness is for all the days of our life. Sa lahat ng araw, sa lahat ng sandali ng ating buhay, ay mabuti po ang ating Diyos. Siya ang matibay na kanlungan, ublihan, na mapangungublihan po natin, na mapanganganlungan po natin sa panahon ng anumang pong krisis, ng anumang pong problema. For He cares for those who trust in Him. Na siya po ay patuloy na kumakalinga, nag-aaruga sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi po doon, sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, dito makita po natin na talagang ito yung mangyayari at nangyayari lamang sa mga nagtitiwala sa Kanya, sa Diyos. It only happens to those who believe. Kaya sa mga sandali ito, mga kapatid, patuloy po tayong mag-trust sa ating Panginoon. Patuloy po nating pagtiwalaan ang ating Panginoon. Huwag po nating pagdudahan ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, stay safe, stay blessed, stay connected. Glory to God. Tayo po ay minsan pang yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat tunay na Ikaw na aming makapangyarihan, sovereign God, gracious God, because of the finished work of our Lord Jesus Christ, na ang biyayang ito, your goodness, O God, is for all the days of our life. Mararanasan po natin because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Dahil po sa biyayang kaloob ng ginawa ng aming Panginoong Kristo na aming pong naranas. That in these trying times, O Lord God, You are our stronghold, a refuge, isang matibay na kanlungan na aming pong mapangungublihan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, at kami may kapayapaan, may kagalakan pa rin, may kapanatagan, at secure po kami sa iyong mga kamay. Na kung saan, O Diyos, You care. Always You care for everyone who trusts in You. Kaya nga, O Diyos, hindi namin dapat pagdudahan ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan sapagkat Ikaw ay lagi mo po kaming kinakalinga. You always care for each and every one of us. Thank you, Father, for this wonderful message. Salamat po sa iyong mga salitang ito na isang talata, subalit nakita po namin kung gaano kakabuti. Isang talata na nakita po namin kung paano po kami nais ikubli sa iyong kapangyarihan, sa iyong paglingap in this trying time. Sa panahon ito ng pandemic, sa panahon ng krisis, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng anumang pong problema, in times of trouble. Hindi binanggit kung anumang klaseng trouble yun, basta anumang pong trouble, maaasahan po namin ang iyong kalinga. You are our stronghold, our refuge. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Sa mga sandali po ito, aking pong dalangin ng aming mga kapatid na nasa kanilang mga takanan, aming mga kaibigan na nakikinig po mula sa kanilang mga takanan, patuloy pong maranasan na aming pong aktuhan sa akto ng pananampalataya, na patuloy pong magtiwala sa iyo, itiwala sa iyo ang aming buhay, itiwala sa iyo ang aming mga sarili, sapagkat ikaw na aming Diyos ay mabuting Diyos. You are good all the time. And your goodness is for all the days of our life. Na kung saan, Panginoon, patuloy po namin ikubli sa iyo ang aming pong mga problema, ikubli sa iyo ang aming mga sarili, at makasumpong kami ng kapayapaan
ng pagkalinga. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan ng aming mga kapatid. Hindi ko po alam kung ano ang kanilang mga problema sa mga sandali ito. Subalit, nababatid mo po, hindi po maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo sila maabot. Patuloy pong ikaw, Panginoon, ang umubot sa kanilang mga kalagayan. Patuloy pong makaharanas ng kalusugan, ng kalakasan, ng kagalingan, ng pag-asa, ng katagumpayan, ng probisyon, ng patuloy na pag-iingat sa kanilang pong mga buhay, sa kanilang sambahayan. Salamat sa iyo, Panginoon, na patuloy pong may pag-asang lakas na maranasan habang yung iba ay nakikipaglaban sa karamdaman, habang yung iba ay nakikipaglaban sa kahirapan, habang yung iba, Panginoon, ay nakikipaglaban sa mga psychological, mental problem, o sa anxiety, depression, o anuman pong mga problema kanila pong kinakaharap. Ikaw na aming Diyos ang magpubliko sa bawat isa sa amin sa iyong mga mapagkalingang kamay at makaranas po kami ng kapayapaan at patuloy pong ma-overcome mga anumang sitwasyon meron kami. Salamat sa iyo, Panginoon, because you always care for each and every one of us. We thank you, Lord God. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your forgiveness. At patuloy namin pinasasalamatan ka sa buong maghapong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pasasalamat. At patuloy po kaming dumadalangin sa iyo, O Diyos, dahil sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo.